Mayong tusugbog sa mga maabda nga mong pagsibya, Martes karon pitsa sa Agosto tuig 2013. Kini si Jason Dawal maghatod kaninyo og mga nagunang balita. Kini ang Sunstar Webcast. Ang mga nagunang balita. 8 patay sa pagpamomba sa Sinsuat, Cotabato. Sugbo nagselebrar sa ika-444th ka-founding day. Samtang bagyong Kiko gawas na sa Pilipinas. Sa showbiz, Juday mobalhin sa TV5. Sa sports, pagkapilde kang Marquez, pampagana kang Pacman. Ang detalye sa mga nagunang balita sa atong pagbalik. Dito sa silangan, ako isinilang kung saan nagmumula ang sikat ng araw. Ako ay may sariling kulay kayumanggi. Tayo'y mga Pinoy, tayo'y hindi kanon. Huwag kang mahihiya. Smart Bro, our fastest mobile broadband with 4 times more fiber power from the leader in mobile, Smart. Tayo'y mga Pinoy. Ang detalye sa mga balita. 8 na ang patay samtang 40 na ang samaran sa pagpamomba kagahapon sa Sinsuat, Cotabato. Sa inisyal nga report sa kapulisan, ang maong bomba giingong gibutang sa usa sa mga sakyanan nga giparking gawa sa Villa Funeral Homes ug mibuto kini atol sa pag-agi sa convoy sa sakyanan ni Cotabato City Mayor Giapal Giani Jr. Ang mayor wala sa maong convoy kay ang iyang igsuon mausab ang city administrator nga si Cynthia Giani sayadi mao ang nigamit niini. Bulletproof ang maong sakyanan ug luwas sa pagbuto apan usa sa iyang mga gwardya ang napatay. Sa 8, 5 ang gila nga namatay nga mao sila si Major Abubakar Mangilen, SPO4 Mama Manambuay, Sangkalas Satul, Samsudin ug Usop. Samtang sa 40 kanasamdan, 26 ang nailhan. Matod ni Senior Superintendent Ruben Theodore Sindak, gipakusga na ang intelligence and security sa maong lugar base sa mando ni National Police Chief Alan Purisima. Para sa dugang detalye ning balita, bisitaha lang ang www.sunster.com.ph. Sa laing balita, karong adlaw Martes Agosto 6 gisaulog sa probinsya sa Sugbo ang iya 444 kon 444th founding anniversary niini sumala sa memorandum ni Gobernador Hilario Davide III. Ganinang buntag lang gipahigayon ang misa sa Kapitolyo ug sundan kini og lain-laing activities. Ang tema karon sa anibersaryo mao ang pagtambayayong alang sa kauswagan ug kalambuan. Unyang hapon ipahigayon pod sa Kapitolyo ang announcement of winners and awarding sa cluster presentation, agri-fair ug sports fest. Giatangan pod ang mensahe ni Gobernador Davide alang sa kasaulugan sa maong event. At ang iyang ubang detalye sa www.sunster.com.ph. Sa laing balita, ang tropical depression nga si Kiko migawas na sa Pilipinas. Nasigpatan kini sa 620 kilometers sa amihanang kasadpan sa Coron, Palawan ug may gikusgon nga 55 kilometros kada takna. Si Kiko magdala ug mahinay ngadto sa makusog nga pag-ulan ug mogawas kini sa nasod unyang gabii. Ang Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Western and Central Visayas, Northern Mindanao ug Caraga Region makasinati og mapanganuron nga kalangitan nga giubanan ug mahinay nga pag-ulan ug panugdog. At ang iyang dugang detalye sa kahimtang sa panahon sa Sibya Unya ni Oscar Tabada gikan sa Pag-asa Mactan. Musunod ang kapalaran gikan sa Sunstar Super Balita.
Mabalik kita para sa Balitang Showbiz. Sa showbiz balita, gikumpirma sa manager ni Judian Santos nga si Alfie Lorenzo nga dunay dinner meeting si Juday ug ang tag-iya sa TV5 nga si Manny Pangilinan. Apan, wa siya mohatag og detalye kung mubiya na ba ang aktres human sa duha ka dekada niini sa ABS-CBN. Si Lorenzo sige reklamo tungod kay mas gihatagan pa kunog importansya sa Kapamilya Station karon ang mga matod niyang bagong pasok sa Invaders. Sige sa reklamo ang kampo ni Juday human gibalhin sa mas gabii ang time slot ang serye sa aktres nga huwag ka lang mawawala. Gihulipan kini sa muling buksan ang puso ni Julia Montes ug gikatakdang isibog na sad kuno ni inigsulod sa Got to Believe nilang Catherine Bernardo ug Daniel Padilla. Gayngong mao kini ang rason nganong dili na ganahan si Juday nga i-extend ang iyang serye nga gikatakdang matapos na karong Agosto 23. Sa laing showbiz balita, gipaagi ni Sunshine Cruz sa image sharing site nga Instagram ang mensahe niya alang sa banang si Cesar Montano. Mihangyo si Sunshine kang Cesar nga iuli na ang ilang tulo ka anak nga babaye. Matod sa aktres, to quote, "Telling our children that they won't be able to see you forever once they come back to me is plain crazy. It's been a week. Return them to me." End of quote. Ang maong post na wala sa pipila ka minuto human kini gi-post. Gisundan kini sa aktres og laing mensahe nga, to quote, "Nanay ako, salamat sa mga nakaintindi kung saan ako nanggagaling. Magandang gabi." End of quote. Kinumduman nga Enero ning tuiga gianunsyo ni Sunshine nga buwag na sila ni Cesar human sa 13 ka tuig nga kaminyo nila tungod sa isyong pagluib. Apan Abril ning tuiga nakadesidar ang couple nga magpabiling friends alang sa ilang anak. Matod sa aktres, friends gihapon sila ni Cesar ilabi na para sa ilang mga anak. Kung adunay taping si Shine, naa kang Cesar ang mga bata. Dugang pa niya, generous si Cesar sa mga bata ug wala siya right nga ilayo ang mga anak sa amahan. Sa laing showbiz balita, ni-propose si Jericho Rosales sa iyang girlfriend nga si Kim Jones. Nahitabo di taliwa sa ilang worship sa New Life Alabang Church. Gitawag ni Echo ang ilang pastor kay duna siya ipaambit nga testimonial nga iyang gisuwat sa usa ka papel. God's love ang topic sa reading o gisegue kini ni Echo ang iyang sharing sa babaeng iyang gimahal. Dayon niluhod ang aktor og ni-propose atubangan ni Kim og gipangutana kini og "Will you marry me?" Sa way pagduha-duha usa ka dakong yes pod ang tubag sa naghilak nga si Kim. Para sa uban pang showbiz balita, bisitaha lang ang specials.sunster.com.ph/celebrity o i-follow po mi sa among Twitter at Sunstar Showbiz. Sa sports balita, nasayod sa Filipino superstar Manny Pacquiao kung unsa ka-importante ang pagdaog sa iyang pagbalik sa ring batok ni Brandon Rios. Kinumduman ikaduha nga sunod-sunod nga kapildihan ang natilawan ni Pacman hinungdan nga nanganti siya nga palipayo niya ang tanan sa umaabot niyang away didto sa Kotay Arena sa Macau karong Nobyembre 24. Bisa naka-move on na ang kongresista sa pagka-knockout kang Juan Manuel Marquez. Apan sumala ni Pacman, gigamit niya kiniisip pagpanggana kontra ni Rios. Sulti ni Pacquiao, to quote, "It only makes me more hungry. It makes me want to get back to being the best. But winning this fight won't be enough.
I have to win big. End of quote. Dugang niya, gawa sa mga Pinoy, gusto usab niya nga malingaw ang mga insik, din moaway siya sa unang higayon sa Macau. To quote, niingon siya nga, I want to put on a good show for everybody in China and around the world. To do that, I have to knock him out. Maong ang matod ni Pacman. Napildi usab si Pacman sa kontrobersyal nga desisyon batok kang Timothy Bradley. Sa laing sports balita, makigsangka ang Smart Gilas Pilipinas batok sa Qatar karong gabi sa pagpadayon sa 27th FIBA Asia Men's Basketball Second Round Elimination sa Mall of Asia Arena sa Manila. Ang Gilas padayon pang nakigsangka sa Japan kagabi sa labing-una nilang tahas sa second round. Samtang ang Qatar misugod sa ilang tahas sa second round pinaagi sa paglampor na sa Jordan sa score nga 75-61 kagahapon. Ang Jordan gibuntog sab sa RP Gilas sa first round sa score nga 77-71. Bisan tatawang ilang bintaha sa gitason ug gidakon, ang Qatar mipabuhagay nga aduna sila itaas nga respeto sa RP Gilas gumikan sa kapaspas niini. Gipasabot ni Qatar coach Tom Wisman nga gipangandaman nilag maayo kun unsaon nila pagpangandam sa kaabtik sa mga Pinoy. Ang Qatar wala pay pildi sulod sa upat ka mga duwa, samtang ang RP Gilas aduna nay 2-1 nga record. Ang kanhi Gilas coach nga si Rajko Turuman miasoy nga kinahanglang bubuto na ang opensa ni Gary David ning higayuna. Sa laing bahin, gilubong sa Chinese Taipei ang Hong Kong sa score nga 94-55 sa pagsugod sa second round. Duha ka adlaw diin mitali og 50% gikan sa 3-point area batok sa Gilas Pilipinas. Ang Taiwanese mipabuto og 14 ka triples sa 27 ka attempts niini. Balita, usa ka after party ang gisaulog dito sa Ibiza sa Movenpick Hotel sa Lapu-Lapu City alang sa kalampusan sa Cobra Energy Drink Ironman 70.3 Philippines. Gitambungan na maong selebrasyon sa mga participants sa maong lumba gikan sa nagkalain-laing nasud. Sa Lotto results, wala pa nakadaog sa Mega Lotto 645 nga may premyo nga sobra sa 9,000 ka pesos. Wala pa usab nakadaog sa Grand Lotto nga may premyo nga kapin sa 30 milyones ka pesos. At ang ibulawon karong gabi ang Super Lotto 649 ug Lotto 642. Ang balor sa Godolyar gikan sa Bangko Sentral ng Pilipinas, $1.43 pesos. Ug alang sa kahimtang sa panahon, atong paminawon si Oscar Tabada gikan sa Pag-asa Mactan. Doon na kita intertropical convergence zone. Nagdala kini og mapanganuron nga kalangitan. Kung yung mamahinay nga pangulan sa gabi, karong adlaw ang manugma, kung kini may makusog-kusog nga pangulan, unyang Huwebes, Biyernes o Sabado sa gabi, dinisdakbayan o lalawigan sa Subo. Sa laing bahin, ang Bohol, ingon man Tagbilaran City, makasinati sa kinig mapanganuron nga kalangitan, inubanan sa kinig makusog-kusog nga pangulan o panulog kilat, karong gabi hangtod niini sa Sabado sa gabi. Ang Dumaguete ingon man Negros Oriental, mapanganuro nga kalangitan, inubanan sa kinig mahinay nga pangulan sa hapon, karong adlaw ingon man sa Sabado. Mahinay nga panagsang kusog nga hangin gikan sa habagat ng kasadpan nga sa pagkahabagat ng silangan ang Muguros o ang dagat kabaybayonan niini may pagkabalon. Itagwa sa Pag-asa Mactan, Oscar Tabada. Daghang salamat Sir Oscar sa imong balita panahon. Para sa uban pang mga balita karong adlaw, bisitahan lang ang www.sunster.com.ph. I-follow pud mi sa Twitter @sunsteronline ug i-like pud mi sa among Facebook page Sunstar Philippine News. Dinhi natapos ang atong mga balita karong adlaw. Happy holidays sa mga nanglaag karon. Kini si Jai Sandoval ug kini ang Sunstar Webcast.